sa lahat, lalo na sa mga kapwa namin estudyante at mga mahal namin instructor mula sa Camarines Norte State College, Mercedes Campus. So, bago kami magsimula sa magiging talakayan natin ngayong araw, hayaan niyo ipakilala ko muna ang aking butihing panangin na si Mr. Aaron Bituin. At syempre ako naman si Danita Villan, mula kami sa IFMS. So partner, ano nga ba pag-usapan natin araw o may share nating idea sa ating mga manonood? So, magandang katanungan yan, partner. So, ngayong umaga is magbibigay tayo ng kaalaman tungkol sa biology ng freshwater prawn o mas kilalang ulam. So, partner, marami kasing nalilito sa atin na kung ano nga ba ang pinag-aiba ng freshwater prawn sa shrimp. Kasi usually, kung hindi ako nagkakamali, is mas kilala ang shrimp na tinatawag. So, ang prawn naman is mas kilala syempre sa mga mayayaman. Syempre, sila yung mga unang tumatangkilik nito kasi sila yung may kakayanan na bumili nito, partner. So magandang idea yan, partner. Lalo na marami sa atin ang hindi alam kung anong freshwater prawn at saka shrimp. Kaya nga, partner, kaya nga yun ang magandang pag-usapan natin ngayong araw para makapagbigay tayo ng kaalaman sa kanila kung ano nga ba ang pinagkaiba nila. Na actually is hindi talaga sila magkapareho. So, partner, kitang-kita naman sa itsura, di ba? Mas malaki ang prawn sa shrimp. Oh, Kung makikita mo. Tapos, di hamak naman na mas nakaka-attract kainin ang prawn. At mas malaman siya tingnan, hindi ba, partner? Pero pareho silang masarap, partner. oh kasi pag sinabi natin pagka na ano nila, kita nila yung prawn saka yung shrimp, kasi hindi nila alam kung anong kakaiba niya kasi ang tingin nila is parang lang sila hipon, ganon. Tama, tama. Ikaw ba, partner, kumakain nga ba ng prawn? Oo naman, partner. Kasi katunayan niya, partner, yan din isa sa pinakapaborito kong mga seafoods. Yung prawn na yan. Lalo ng shrimp. Kasi karaniwan is mas masarap yan lalo na pag ginagamit sa pang-ulam or pagkain natin araw-araw, gano'n. Tama ka dyan, partner. Sadyang masarap talaga ang dalawang yan. Naalala ko, partner, nung nagpunta ako ng Pandawan, nagtanong-tanong ako ng para sa pang-ulam na nakakita ko ng shrimp, tsaka ng prawn. Di hamak na mas mahal talaga ang presyo ng prawn sa shrimp. Umaabot kaya ang kilo nito ay sa 500 to 800 pesos per kilo? Hindi ba't napakamahal nun? Oo naman, Kung partner. tingnan mo. Ang mahal naman masyado niyan. Karaniwan, sa total yung partner, karaniwan, nakakabili ng mga ganyang presyo, yung 500 to 800 na yan, is itong may mga ari lang ng restaurant o mga mayamang tao na kayang makabili niyan. Pero although tayong mga mahirap, is kaya din natin makabili, pero pahirapan. Kasi kailangan pa natin makaipon ng pera para makabili tayo niyan, para makakain lang. Tama ka dyan, partner. Mahirap sa atin na maka-provide ng gantong klaseng pagkain. Lalo na at talaga, mahal talaga ito. So, partner, kung papipiliin ka ba, alin sa tingin mo ang mas magandang i-culture para sa'yo? Siguro sa akin, partner, ang is dito lang ako sa prawn kasi kung bakit prawn ang aking napili is hindi na tayo siyempre ang prawn is karaniwan natin makikita yung sa freshwater lang. Kung other sa ng shrimp is kailangan natin freshwater. Paano lang pala kung hindi tayo malayo tayo sa ng tubig alat, wala tayong makukuhaan or may lalagay dun sa fund natin na panghalo para maging brackish water yung freshwater natin. Actually, partner, kung akong tatanungin mo rin, mas pipiliin ko na ang prawn. Bakit? Siyempre, mayroon siyang commercially important and export potential. Kung halimbawa ako magkukulture nito, mas sa tingin ko, mas mataas ang magiging kita ko kapag prawn ang aalagaan ko. So, partner, dumako naman tayo na in terms sa sa freshwater prawn high market value. So, ano sa tingin mo naman mas marami ang bumibili nito ngayon, no? Sa tingin mo? So, sa tingin ko, marami siya pero hindi natin masasabing na marami talaga kasi hindi mo natin alam. Lalo't nga sa presyo nga niya ganun kataas kasi lalo't nga ganyan, hirap tayo sa pera. Yung iba, although yung iba makakabili kasi nga may mga kaya. Pero tayo, siguro hindi. Pero para sa akin, siguro kakaunti lang ang nakakabili dahil nga sa taas ng presyo.
Sa bagay, may point ka dyan, partner. So, dumako naman tayo, partner, sa talagang talakayan natin. Exciting ito, partner, lalo na sa mga taong curious, sa ating mga manood na curious, kung ano nga ba ang biology ng freshwater prawn. So, partner, ang freshwater prawn ay may iba't ibang tawag. Sa Tagalog, mas kilala siya sa tawag na ulang. Pero sa ibang lugar naman, partner, tinatawag siyang udang, kising-kising, and pahe. Pero sa ating partner, ang ulang is na makilala is yung Macrobacterium rosenbergii. Pero syempre, meron tayo dito sa Pilipinas na dalawa, which is the Macrobacterium rosenbergii and Macrobacterium taquete. Mamaya ay matatalakay natin yung partner. Okay. So, partner, alam mo ba na ang ulang ay kilala bilang siyang territorial, cannibalistic, nocturnal, and omnivorous animal. So, partner, bakit nga ba tinatawag na territorial ang ulang, partner? Ayun na nga, partner. Kaya tinatawag natin territorial ang ulang is kasi ang ulang hindi sila pwedeng samahan ng other species dahil sila ay isang cannibalistic. Kung sa yung lugar nila is para lang sa kanila. Tama ka dun, partner. Nasabi naman siya na partner na territorial kasi dahil nga sa stood na sinabi mo is pagiging cannibalistic nila. Gusto nila, yung area nila is sa kanila lang. Hindi mo sila pwedeng haluan ng basta-basta lang. So, ang pagiging cannibalistic nila is behavior na talaga yung partner. Sa kanila na talaga yan. So, kaya nga may mga pangyayari na kapag nag-molt na ang kapwa nila, once na mag-molt kasi ang ulang partner, nanghihina sila. Kasi natitikal talaga yung mga shell nila. So, dun lumalabas yung pagiging aggressive ng mga kapwa nila partner. So, kaya nilalagyan sila ng PVC as a shelter. Actually, naalala ko partner, nung nasa Tagupang kami, nung nag-OJT kami na nag-alaga kami ng mga breeders. So, doon, nasaksihan namin na once na nag-molt yung mga ulang, nagiging aggressive yung mga kasama nila. Which is kapag walang shelter is nakita namin na meron ng mga putol na ang galamay, putol na ang ulo nila, katawan na lang meron. So, grabe ang pagiging carnivore nila, partner, hindi ba? Kaya mahalaga na meron tayong PVC o shelter dun sa area na yan. So partner, bakit naman tinatawag na nocturnal ang ulang? Kasi tulad ng sabi mo kanina na ang territorial ay isang cannibalistic, ano naman ang pagkakaiba ng nocturnal doon sa cannibalistic? So, partner, magkaiba talaga ang cannibalistic sa nocturnal. Tulad nga sinabi ko, partner, kanina, ang cannibalistic is about sa pagiging behavior nila, which is kinakain nila yung kapwa nila. Pag sinabi naman nating partner na nocturnal, ang nocturnal is ito yung active sila sa gabi. Kasi ulang partner is active sila sa madilim. Kumbaga, doon sila mas nagkakaroon time na parang magagalaw-galaw sila. Naalala ko din, partner, nung pag-OJT namin na doon sa mga post larvae, para hindi sila magdikit-dikit, since attracted din sila sa liwanag, tinatakpan namin sila ng itim na parang lambat, which is para magkaroon sila ng madilim na area. Kapag madilim na ang area nila, magkakalat-kalat, magwawatak-watak na sila. Ibig sabihin pala partner, kapag kamaliwanag pala yung area nila, doon sila magkukumpul-kumpulan. Tama ka, partner. Tama ka dyan. Kaya nilalagyan namin sila ng taklob ng pagtanghaling tapat. Kasi, di ba, pagtanghaling tapat, mas mataas yung light niya. So, mas nagiging kumpul-kumpul sila para magkahiwalay-hiwalay sila at mas mamonitor namin yung kung mayroon bang mga molting, ay may mga patay ba o mortalities, is mabilis namin makita kapag watak-watak sila. Siyempre, lumulutang yun, partner. Ganun pala yun. So, partner, saan naman sa Thailand nakikita ang freshwater prawn? Yan, ito na partner. Nakikita ang ulang is sa Thailand. Kung sa Thailand is dito siya makikita sa lake, river, swamp, irrigation canal, and pond. Hindi dito kabilang ang Europe and Antarctica. Tama ka dyan, partner. Sa mga nabanggit mo, hindi kasama ang Europe and Antarctica. So, tulad na sinabi ko kanina, meron tayong ecological limit and distribution. So, mahalaga na minimonitor natin ang water temperature, partner. So, ang water temperature is 28 to 32 degrees Celsius.
At meron tayong salinity na 0 to 10 ppt. So, bakit nga partner mahalaga na i-monitor to? Syempre, mahalaga i-monitor ito dahil para malaman natin kung meron na bang mortalities na nagaganap. Kasi once na bumaba ang temperature to o tumaas, maaari siyang mag-cause ng mortalities. Kaya mahalagang i-monitor ito. So, ibig sabihin pala, partner, kailangan ng temperature, ang water temperature nila is naka-maintain lang sa 28 to 32 degrees Tama ka, partner. Celsius. Kaya dapat araw-araw na monitor to. So, based sa experience ko sa Dagupan, kasi ako ang na-assign partner sa monitoring. So, doon, ginagawa ko doon is tuwing 9 a.m. ay nagmo-monitor na ako ng kanilang water temperature, water sa salinity nila, and then yung mga molting, kung yung may mga existing feeds ba sila. So, kapag halimbawa medyo marami ng tubig, partner, kailangan natin mag-water exchange. Depende yun, partner, ha? Hindi siya pwedeng alisin mo lahat. Kailangan, meron lang natawag ng 50% and 25%. And, yung siya is, kapag marumi na, is kailangan na natin siyang isiphon. Pumapasok naman yun, partner, sa water management. Kasi nga, partner, siguro, ganun yun, na kailangan, may mga percentage na kailangan palitan. Kasi once na 100% natin siya tatanggalan or papalitan ng tubig, possible yung prawn is mamamatay siya doon. Kasi gawa ng hindi niya ma-adapt kagad yung salinity ng water. Tama. Kasi meron din yan, bago ilagay yung exchange water na yon, meron pang nagmimix pa yun ng water, partner, para doon. So, kailangan talagang mapag-aralan talaga yon or ma-prepare muna bago tayo mag-exchange. So, actually, partner, ma-share ko lang na during monitoring ko doon, tinitingnan ko muna siya mabuti kung meron bang malabo na ba yung tubig. Mayroon siyang parang brown dun sa tubig niya. Kapag ganon, kailangan na natin mag-siphon. So, yung siphon naman yung partner, kasama yun sa pag-monitor, ginagamit yon para maalis yung mga excess feeds dun sa ilalim o yung mga dumi. So, proceed tayo, partner, sa dito. So, most of species, partner, ng ulang is Amperidominus. So, dito, partner, about sa dito sa atin, meron tayong na-identify na 200 scientifically identified na species sa buong mundo, according to sa PAW. Pero, dito sa Pilipinas, is meron tayong na-identify na 22 species are found in the country. Tama ka dyan, partner. Tapos dito, kabilang dito is ang kilala bilang Macrobacterium rosenbergi at Macrobacterium daquete. Tama ka dyan, partner. So, bago natin ituloy yan, balikan natin itong sa most species are Amperidomus. So, bakit natin siya natawag na Amperidomus siya, partner? Siyempre, ito ay ang freshwater prawn is kaya niya mag-migrate from freshwater to marine water para makomplete ang life cycle nila. So, dito, sa sinasabi na muna ng partner na meron na tayong 200 scientifically identified species worldwide, according to sa PAW. While sa Pilipinas naman, partner, totoo rin na sinabi mo na meron tayong 22 species na identified. Ito yung Macrobacterium rosenbergi and Macrobacterium daquete. So, sa atin, mas kilala nga lang sa atin na ang Macrobacterium rosenbergi. So, partner, dumako naman tayo sa external characterization ang Macrobacterium rosenbergi. So, ma-identify natin sila. So, ang Macrobacterium rosenbergi, partner, is line to guard dark brown carapace and abdomen with brown mottled pattern. So, partner, saan naman ang mga local distribution ng Macrobacterium rosenbergi? Ayun nga, partner. Sa local distribution ng Macrobacterium rosenbergi is matatagpuan natin siya sa Luzon. Sa Luzon is makikita siya sa Kalumpit in Bulacan and Sorsogon, Palawan. Then sa Visayas naman, makikita siya sa Zaraga and Leganes in Iloilo. Kung sa pagdating naman sa Mindanao, makikita natin siya is sa Dinas, Tampuling and Aurora and Zamboanga del Sur, Sibigay Bay, Lake Apo and Bukidnon, Pigit and Dapitan. Then, samantalang, ang Macrobacterium daquete naman ay matatagpuan na natin sa Luzon, kung sa Luzon is sa Kalumpit in Bulacan. Partner, proceed naman tayo sa external failure of freshwater prawn. So, tama. Proceed tayo sa external features of freshwater prawn. So,
So, dito, sa external feature of freshwater prawn partner, meron tayong tinatawag na head portion o cephalothorax. So, ano nga ba ito? So, meron siyang binubuo siya ng eye, rostrum, antennae, carapace, first pair of pair pad, second pair of pair pad, and third to fifth pair of pair pad. So, dito, sa eye is ginagamit siya for perceptions. Rostrum is used for defense mechanisms. Antennae is for tactile and sensory. Carapace body covering for vital organs. First pair of pair pad is for transferring food through the mouth. Second pair of pair pad scala is for capturing and holding food defense mechanism. And also, third to fifth pair of pair pad is used for walking. So, mayroon din tayong tinatawag partner na tail portion or abdomen. Dito, yung 5 pairs of fly pads used for swimming and gliding motion. Tapos, ang your pad for sudden propulsion or movement through backward jerking. So, proceed naman tayo, partner, sa life cycle of freshwater prawn. So, partner, ano nga ba ang mating? Okay, so ito na nga partner. Ang mating ng freshwater prawn is isa dito is a fertilization external and late phase soon after the eggs are extruded. The male deposits sperm as a gelatinous mass between the periopods of the female. The female naman start to lay eggs about 5 to 6 hours after the mating. And as the egg extrude, they are fertilized by the sperm attached to the setae of the first 4 pairs of flyopods. Tama ka dyan, partner. So, dumako naman tayo, partner, kung ano nga naman ang embryonic development, partner. So, the embryonic development, partner, is incubation of the fertilized eggs. Takes 18 to 21 days depending on the temperature. The bird females aerates the eggs by movements of the pleopods. The eggs are slightly elliptical in shape and initially yellowish to bright orange in color and then gradually change to grayish a few days before hatching. The number of eggs carried by a female depends on her size and varies from 3,000 to 80,000 pieces, partner. So, partner, ano naman ang larval development ng freshwater prawn? Ito na nga partner. Ito yung tatawag natin larval development. Sa larval development ng freshwater prawn is meron silang the barred female may migrate from freshwater to brackish water. Ito na nga yun. Nasabi natin. Kapag yung female na freshwater prawn is mag-migrate siya mag-migrate siya from the freshwater to brackish water. Then, para yung ano niya is makomplete yung pag-develop ng kanyang egg. Then, dito naman sa the swim actively tail first with the eyes looking upward for the surface and the track to light. Yun ang sasabi natin dito, yung kailangan yung mga tail first nila is hindi masyadong yung ilaw kasi lalo yung parang mata nila is para matiktuhan. Attracted kasi sila sa life, partner. Tapos, then the change from the larva from the PL for the called the metamorphosis. Then, meron silang 11 distinct larval stage and it's like about 28 to 60 days for larva to become a post-larvae. Tama ka dyan, partner. Mamaya madadaanan natin yung 11 distinct larval stages ng freshwater prawn. So, bago yan, pusig muna tayo sa post-larvae. So, ano nga, partner, ang post-larvae? Ito na nga partner, ang post-larvae ng freshwater prawn. Post-larvae is translucent, maybe have light pink and head body. Ito na yung sasabi natin na yung kailangan ito na yung sasabi natin na yung katawan ng prawn is nag-pink siya or na yung kulay is basta ano siya, light pink yung kanyang katawan. As yung light pink head and body. Ganon. Tapos yung after the metamorphosis is after the metamorphosis, the PL settle to the bottom to become flowers. They change the bottom feeders, then will pick up and eat pieces of clam, snail, shrimp, and fish flesh, and variety for formulated pellets feed. Then needed to be slowly acclimatized from brackish water, then PPT back to fresh water to develop. Yan ang partners, sinasabi natin kayo ito sa kailangan natin acclimatize yung freshwater prawn kasi lalo yung kunyari mapunta siya sa na kailangan brackish water na is may 10 PPT para may natin siya sa freshwater para yung niya is ma-develop agad. Tama ka dun, partner.
So, proceed naman tayo sa adult form partner. So, gradually change to light brown and bluish as they grow into the adults. Slow moving and hide in shade and under shelter in the shallow areas of rivers, canals, and ponds during daytime, but are very active during nighttime. So, ito na partner. Yung sinabi ko kanina na nocturnal po ang freshwater prawn kasi nga active siya during nighttime. Once reach of at least 4 to 6 months, depending on the environments, they are ready again for breeding, partner. So, dumako naman tayo, partner, sa sex identification of freshwater prawn. So, sa claw size, male has a larger and thicker claws and second walking legs. Female has a shorter claws. Head and body size, male has bigger head, slim body, but the female head size is proportional to the body. Abdomen, male has a narrow and shallow abdomen. Female has a wider and deeper abdomen. Sa space on walking legs naman, partner, male has a narrow space between fifth walking legs and female has wider space between fifth walking legs. So partner, ito na ang pinaka-inaantay natin. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng freshwater prawn sa shrimp? At na nga partner, ito na yung kailangan malaman ng karamihan na hindi alam po anong kakaiba ng freshwater prawn sa shrimp. Ito, sa prawn, as meron siya the second segment, there are shell overlapping the first and third segment. And karaniwan, ang prawn is natatagpuan natin siya sa freshwater. Kasi doon talaga siya, kaya nga siya tinatawag ng freshwater prawn para doon talaga siya mabuhay sa freshwater. Then, the larger in size than shrimp. Ito is nasabi na sa sukat ng dalawa. Pagkakaiba ng dalawa is ang prawn is mas malaki kumpara sa shrimp. Then, the have claws on the 3 of their 5 per legs. Then, they have a straight body. Yun, sabi nga natin na yung katawan ng prawn is straight, kumpara tuwid kung tawagin. Then, their gills are branching. Ito naman, sa shrimp, ito na yung sasabi natin na shrimp is shell segment overlap and the ascending order the first of second segment over the third, and etc. Mostly, padong saltwater. Ito na nga, kung ang freshwater, kung ang prawn is matatagpuan sa freshwater, ang shrimp naman is matatagpuan natin sa saltwater or brackish water. Yan siya. And ito na yung sasabi natin sa sukat tulad ng sa prawn. Ang prawn ay mas malaki kumpara sa shrimp. Ang shrimp naman is mas maliit kumpara sa size ng prawn. Tama ka dyan, partner. They have claw on the 2 of their 5 per legs. Kung sa prawn naman is meron siyang claw na 3 their 5 per legs. Ang shrimp naman is meron lang 2 of their 5 per legs. Then, the body is called shape or half-rounded shape. Kung sa prawn naman is straight body siya, is pag lang siya shrimp, is curve siya. Parang ano lang siya, kung sa bilog is parang kalahati lang siya ng gano'n yung sukat niya. Na parang nag-curve lang siya ng konti. Yun ang pagkakaiba niya ng prawn sa shrimp. Then, their gills are laminar plate-like. Wow, partner! Tama yan. Lahat ng sinabi mo ay tama. So, yan palang pinagkaiba nila, partner. So, mas clear na ngayon ang freshwater prawn at ang shrimp is magkaiba. Yeah. So, salamat, partner, sa binigay mong oras, nilaan mo oras para maging kapanayam ka namin sa araw na ito. Pero, syempre, bago yan, magtatanong muna ako, partner. Ano ang, kung ikaw, magiging future, magkukulture ka ng freshwater prawn, ano ba yung mga dapat mo i-consider sa sarili mo bago ka mag-type ng freshwater culture? Ito na nga, partner. Kung tatanungin mo kung ako ay sa future is magtatayo ng pagkukulture ng freshwater prawn, siguro, hindi pa naman ako masyado expert about sa pagkukulture nga niyan kasi lalo't na ano lang ako, yung estudyante. Siguro attend muna ako sa mga seminar o webinar na about dyan sa pagkukulture ng freshwater prawn para yung mga ituturo nila is ma-adapt ko and then
magawa ko rin siya pagka nagtayo na ako ng maggawa na ako ng pagkukulture ng freshwater prawn. Para at syempre hindi lang yun ang magiging problema ko. Lalo na hindi lang magiging problema yung kaalaman niya dyan. Syempre, magiging problema ko din yung budget. Kung tawagin natin yung Kasi kung may alam ka nga sa pagkukulture ng freshwater prawn, kung wala ka ng budget, wala ka din mapupuntahan. Tama kayo, partner. Mahalaga dyan ang budget. Kasi nga, partner, ang budget ang pinakang dyan kasi. Kahit wala ka pang kaalaman, basta may budget ka, yan nasasabi ka nung kailangan ma-attend ka lang sa seminar para at least may malaman kahit pa paano. Hanggang sa pautoy tayo, syempre, maano ka rin ng sa ibang na magtatanong ka na may alam dyan para pag nagtayo ka na dyan, totally na pag-culture niyan is magiging successful ka sa huli. Tama ka, partner. Agree ako sa sinabi mo. Dagdag ko lang, partner, syempre dapat, once na gusto mong magtayo niyan, dapat buong puso mo is uma-agree na gusto mong gawin to. Syempre, halimbawa is kompleto ka nga, pero ang desisyon mo para is pabigla-bigla, pabugso-bugso lang. Syempre, ang kakainan ng pag-culture natin is maaaring mawala, malugi. Kasi dapat ang set ng mind mo is nandun sa ginagawa mo. With your heart, syempre. So, hindi lang dapat kinukonsider yung umatan ka ng seminar, yung experience mo, yung budget mo, and also dapat alam mo yun na sa puso mo na yun ang gustong gawin ng partner. Na gusto kong mag-culture nito, gusto kong maranasan kung paano mag-alaga ng prawn. Syempre, kapag mas alam mo yung ginagawa mo, mas mataas yung chance na mas maalagaan mo ng maayos yung prawn mo, yung pag-aalaga mo ng prawn mo. Syempre, partner, mataas ang bintahan ng freshwater prawn. Yeah. Pero syempre, partner, marami din na dapat handa ka rin sa mga disadvantage na pwede mong harapin sa pag-aalaga mo niyan. Lalo na ang mga prawn o ang mga hipon is prone yan sa sakit. Mabilis yan tamaan ng sakit. Lalo na, partner, kapag tinamaan niya ng sakit, mas tamaan ng isa, mabilis yan maghawa-hawa. Kaya dapat maingat ka, partner. Alam mo dapat kung paano ka mag-alaga ng prawn, kung paano mo ma-secure yung biosecurity natin, partner. So, mahalaga yan. Actually, partner, dapat mag-aral ka ng, tulad natin, as a fisher student, may mga kaalaman na tayo kung paano natin aalagaan ang prawn natin, kung paano tayo mag-culture. May konti tayong kaalaman. Pero, since estudyante pa tayo, partner, kailangan natin umattend ng mga seminar, webinar, and so on na makakatulong sa atin para ma-boost pa yung kaalaman natin sa pag-aalaga nito. Meron tayo dyang VFAR, SIPDEC na maaaring tumulong sa atin para ma-boost yung kaalaman natin, partner. So, partner, mahalaga na ma-consider yan lahat. Lahat-lahat yan. So, dahil sa pagkatapos natin, partner, dumakaunti sa ating pagtatapos dahil na-explain naman natin kung ano ang biology ng freshwater prawn. So, sa tingin ko, partner, dapat na natin itong tapusin dito. So, partner, maraming salamat sa paglalaan mo ng oras na makapanayam dito sa ating bulwagan. So, hanggang dito na lang tayo. Muli, maraming salamat sa nilaang mong oras sa aming mga tagapanood, lalo sa mga kapwa naming estudyante at mga mahal na instructor mula sa Camarines Norte State College, Mercedes Campus. So, kung meron kayong mga katanungan na tungkol sa freshwater prawn, maaari kayong mag-comment sa comment section. So, sasagutin namin to hanggang sa aming kaalaman. So, partner, muli akong hihingi sa iyo na, payag ko pa, partner, na kapag may comment sila is paano tayo mag-share ng knowledge natin. Wala naman, partner, kasi nga tulad yan, hindi nila alam, meron pa silang hindi nalalaman, tapos alam natin, willing naman ako magbigay ng idea or nakaalaman sa kanila para tayo, alam din natin kung ano yung na pag-aano ng freshwater prawn. Tama ka dyan, partner. So, muli, ako si Donita Villan at siya naman si Mr. Aaron Mitwin at ito ang Projectile Broadcast. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang dito na lamang po ito at abangan niyo na lang po ang aming mga susunod na broadcasting. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.